nagpamalas na naman ng napakatinding katalinuhan etong si Senator Robin Padilla. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi nga dito, testigo, tinanong ni Padilla about po mga kababayan sa pagre-recruit ng mga taong labas sa mga paaralan. So ngayon, eto, i-play po natin. Tsaka dito, napagtanto ko rin kung gaano kadaming probinsya ang pinanggalingan itong si Robin Padilla. Kasi sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan noon, na taga Nueva Ecija siya. Tapos nung nakaraan, 'di ba, sinabi niya taga Kamsur siya, taga Bicol. 'Di ba, Kamsur, mga kababayan. Tapos ngayon, sinasabi niya taga Baguio naman siya. Ang daming probinsya ni Robin Padilla. Senator Padilla, yes. Gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Oh. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Hindi, ang tanong nga dito mga kababayan, o sige, ganito na lang, ipagpalagay natin na responsibilidad talaga yan ni Sara Duterte at saka po ng DepEd nung panahon na hawak niya ang DepEd. Ang tanong nga dito, nasaan yung patunay na may naging resulta nga mga kababayan na maganda or may resibo nga na magpapatunay na talagang natigil yung mga recruitment, natigil yung mga kaguluhan sa mga eskwelahan na pinaggamitan ng confidential funds mga kababayan ni Sara Duterte. Yan lang naman, ganyan lang naman kasimple. Nasaan yung resibo? Nasaan yung patunay? Anong mga paaralan yung pinaglaanan ng confidential funds at ginastusan na kung saan ay nakatulong ng malaki para mapigilan yung mga recruitment at yung mga kaguluhan sa mga eskwelahan. Diba? Alam niyo kung tutusin mga kababayan, mahirap kasi na ipipilit ni Senator Robin Padilla yan. Eh ang problema, wala nga maipakitang resibo ang OBP at ang DepEd nung panahon ni Sara na may accomplishment nga sila sa pinagkagastusan nila ng confidential funds. Anyway, tuloy pa natin. Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang sa high school. Opo. High school lang. Opo, Kasi may hawak ng college ang pagkakaalam ko, yung CHED mga kababayan. Or yung SHED. Ano po? So ngayon tuloy pa natin. binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? Isinaba ba naman pati yung mayor si Sara Duterte? O sige, skip na po natin kung ayaw nyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano po, pwede hindi na related yung tinatanong niya mga kababayan eh. pong pakiulit?
Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng Nika. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng Nika is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng Nika. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun sa lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AF. Hindi, ang resibo nga, Salamat po. eto, sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan, successful daw. Nasaan nga ang resibo? Diba, nasaan nga ang patunay? Na successful nga yun at yun ang pinaglaanan ng confidential funds ni Sara Duterte. Ang problema nga, nung isang araw pa hinahanap yan, pero wala silang maipakita na resibo. Kaya nga nag-issue ng disallow etong COA, mga kababayan. Kasi nga, walang maipakitang resibo. Diba, mga kababayan? Tapos yung tanong pa ni Robin Padilla, magbabasa lang siya ng ganito, ganyan. Tapos yun na yung tanong niya. Hindi maintindihan. At hindi pa related doon sa mismong pinag-uusapan, mga kababayan. Ganyan na ba ngayon yung mga senator judge natin? Magtatanong ng kabubuhang tanong? Diba? Anyway, eto, tuloy pa natin. May isa pa eh. Wait lang Robin Padilla. Kaya pati yung naahawa eh. Naahawa eh. Asan yun? Ito ata yun. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yan. Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, Diba, nung nakaraan, taga Nueva Ecija. Tapos ngayon, mga kababayan, tapos nung nakaraang araw din, naging taga Bicol, Kamsur. Tapos ngayon naman, taga Baguio naman si Senator Robin Padilla. Ang dami niyang probinsya. hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Tanya, babasahin niya lang yan Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po. Ito ang pinag-uusapan yung confidential funds ni Sara Duterte nung siya po ay Vice President. Hindi po nung siya ay Mayor, mga kababayan Ito, pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ang pinag-uusapan dito kung saan niya dinala yung confidential funds niya nung siya po ay naging Vice Presidente at nung siya ay naging Secretary ng DepEd, mga kababayan. Hindi yung about sa mga nakaraan niya
nung siya ay mayor pa ng Davao. So yung itinatanong dito ni Senator Robin Padilla, napakalayo mga kababayan sa mismong pinag-uusapan. Anyway, tuloy pa natin. Po ba yun? Hindi po ako hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi Hindi talaga masasagot yan ng witness. Napakalayo ng tanong eh. po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Oh. Hindi po ako aware doon po. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na Yun na yung kanina mga kababayan. Yung una ko na i-play kasi dapat ito yung una, yun na napauna. Ano po, so ngayon, ayan, kung titingnan nyo, napaka unrelated mga kababayan. Dito pong mga tanong ni Robin Padilla, dito po sa witness, hindi po talaga masasagot yan ng witnesses kasi ang pinag-uusapan mga kababayan, yung confidential funds ni Sara Duterte kung saan napunta at kung paano ginasta mga kababayan ng kanyang opisina, Office of the Vice President, maliwanag ha, Office of the Vice President, at yung DepEd nung mga panahong hawak po yan ni Sara Duterte. So yung mga tanong ni Robin Padilla na panahon pa ng kopong-kopong, unrelated po talaga yan. Hindi po, kumbaga, disconnected doon sa mga pinag-uusapan na topic mga kababayan. Sa bagay, gano'n naman talaga, kailangan mo magpaka-grandstanding, kailangan mo magpabibo, lalo na't nababanggit yung pangalan mo, Senator Robin Padilla, pangalan ninyong dalawa, ni Senator Bongo, na kung saan, idinadawit kayo ni Manuel Bonoan. Dahil ayon dito sa nakita nating balita, galing po sa Bilyonaryo News Channel, sabi po dito mga kababayan, Bongo at Padilla nilatag ni Bonoan ang umano'y leadership fund para sa mga senador. Binuking din mga kababayan. So ngayon, eto, play po natin. Kasi dito biglang nag-react mga kababayan, etong si Padilla at eto pong si Bongo. Talagang feeling guilty na agad. Humirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla at Bongo. Yan ang laman ng testimonya ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan, kung saan nabanggit din ang tinatawag na leadership funds ng mga senador. Ang diba? detalye sa agenda report ni John Riz Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, may ingay lang itong mga ito. Pero may mga itinatago din na sikreto yan. May mga itinatagong baho din yung mga yan. Mga nagmamalinis lang publicly pero may itinatago rin baho yung mga yan. Tulad nitong si Bongo at saka nitong si Padilla. Humihingi din pala mga kababayan, umaawit din pala kay Bonoan ng mga proyekto. Lata. Natapos na ang prosekusyon sa pagpapresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, kung saan naungkat ang usaping leadership fund na para sa priority projects ng mga senador na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Dito umano hinugot ang pondo para sa proyektong iniuugnay sa kaso. Ayon kay Bonoan, nagsimula ang leadership fund noong 2024 na dumaan umano sa cabinet meeting. Si Senator Mig Zubiri ang Senate President noong panahon na yon, habang si Revilla ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Si Zubiri daw ang may pasya sa kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Nakadalasan anya ay 500 million pesos ang minimum, pero 1 billion pesos para sa chairman ng major committees. Gayunman, nilinaw ni Bonoan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund hanggat walang kickback na natatanggap ang mga mambabatas. Ibinunyag din ni Bonoan na bukod kina Revilla at Senador Jinggoy Estrada, nagsumite rin ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senators Bongo at Robin Padilla. Dagdag niya, lahat ng senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund. Isiniwalat pa ni Bonoan na nagpasalamat at in-acknowledge pa ni na Senators Amy Marcos at Revilla ang umano'y assistance na ibinigay niya
para maka-avail ng leadership fund ang mga ito. Oh, 'di ba? Kita nyo mga kababayan? Kung tutusin, talagang sabi ko nga sa inyo, kaya nang gagalaiti yung iba dyan, lalo na yung mga nagmamalins na senator, mga kababayan, kaya nang gagalaiti ang mga yan, may mga itinatago din yan, katulad ni na Robin Padilla, Bongo, baka nga itong si Aimee, sangkot pa sa flood control, mga kababayan, kaya todo banat sa gobyerno. Kaya ganyan yung mga yan, kasi baka natatakot na yung mga yan, na lumalim pa itong investigasyon ng maanumalyang flood control at madamay sila. Dahil nga lumilitaw na yung mga pangalan po nila, mga kababayan eh. Bukod dito, tinukoy rin ni Bonoan ang iba pang paraan para makakuha ng pondo para sa mga proyekto. Ang errata o revised information na nakasaad sa mga proyekto mula sa district offices o sa proponent ng proyekto. Direkta umano itong isinusumite sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan noon ni resigned Congressman Saldico na nagdedesisyon bago isumite ang proyekto sa plenaryo ng Kamara. Nang tanungin naman ng depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, tikom ang dating kalihim at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa sa September 1. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba lumabas yung pangalan ni Bongo at saka ni Robin Padilla, biglaan po silang nag-react. Sabi nga nung nag-post dito, guilty na agad. Sabi dito ni Robin Padilla, yan, sabi dito mga kababayan, sana lang po sa susunod kapag ka may nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy ninyo. Naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release, mga kababayan. Sabi naman ni Bongo, si former Public Works Secretary Manuel Bonoan ang akusado. It will be best that he focus his defense on proving he's innocent rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Kami pa yung nadamay dito. Sa totoo lamang, kami yung less privileged dito sa Senado, mga kababayan. Sa madalit salita, yung hindi gaanong nagsasalita daw sa Senado pero dinamay pa rin sila. Ano magagawa ni Secretary Manuel Bonoan kung talagang nag-request nga kayo ng proyekto? Umaawit nga kayo, humihiling nga kayo ng proyekto, kaya Secretary Manuel Bonoan, alam nga namang hindi niya sabihin yon. Diba mga kababayan? At saka hindi siya makakapagsalita ng ganon kung wala naman talaga kayong hiniling na proyekto. Ang problema, humiling nga kayo ng proyekto. At parang hindi na naman bago ang mamamayang Pilipino dito po kay Bongo. Diba yung CLTG nga mga kababayan, konektado nga yun kay Bongo. So ano pa ang bago? Diba kung may lumabas na balita na nanghihingi siya ng proyekto kay Manuel Bonoan, yung mga kamag-anak niya, kontraktor. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Balik pa tayo dito. Para sa agenda, John Riz Galata, Billionario News Channel. Umalma naman si Senate Majority Leader Mig Zubiri sa pahayag ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa umano'y leadership funds ng mga senador noong 2024. Anya hindi siya kailanman humingi at humawak ng kahit anong listahan ng project request mula sa mga senador kahit pa noong siya ay nakaupo bilang SP. Lahat din daw ng proposed budget amendments ay dumadaan lamang sa Senate Finance Committee. Manatiling nakatutok Oy, sa milyonaryo. Kung wala naman yan tinatago, bakit matatakot? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi ni Robin Padilla noong mga nakaraang araw na dapat kapag ka may kaso, harapin mga kababayan, alam nyo mangyayari din sa kanya yan. Baka magulat na lang tayo, magkaroon siya ng matinding kaso, baka nga magulat tayo, magkaroon siya ng plunder mga kababayan. Halimbawa lang naman, di ko naman sinasabing totoo, halimbawa magkaroon tayo, sana harapin niya, halimbawa magkaroon siya, sana harapin niya mga kababayan at hindi niya pagtaguan. Kasi 'di ba sinabi naman niya mga kababayan na dapat pag may kaso, hinaharap at sana pag dumating yung time na yun sa sarili niya, sana harapin niya at hindi niya po pagtaguan mga kababayan. Total naman nababanggit yung pangalan niya ni Secretary Manuel Bonoan at saka nitong si Bongo mga kababayan, dapat pag dumating yung time na nadawit na siya mga kababayan at isa na rin siya sa nakikita ng mamamayang Pilipino, halimbawa lang na sinasampahan na ng kaso, sana hindi siya magtago, sana harapin niya.
mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo sa pagiging matalino daw ni Robin Padilla, mga kababayan, at sa pagiging at sa pagkakadawit ni Senator Robin Padilla dito po sa usapin ng flood control, mga kababayan, at mga proyekto na hiniling daw di umano dito daw po kay Secretary Manuel Bonoan. So comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hinggil po dyan.